Ang mabuting balita ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila, naratnan nilang naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nila sukat sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod, sayad ang mukha sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit inyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito, siya'y muli nang nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang maipagkanulo sa mga makasalanan at maipako sa krus sa ikatatlong araw. Ay muling mabuhay. At naalala ng mga babae ang mga sinabi niya. Pagbabalik mula sa libingan, isinalaysay nila ang lahat ng ito sa 11 at sa iba pang kasama nila. Ang mga babaeng ito ay sina Maria Magdalena, Juana, at Mariang ina ni Santiago. Sila at iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita nito sa mga apostol. Ngunit inakala ng mga apostol na kahibingan lamang ang kanilang sinabi, kaya hindi nila pinaliwalaan ang mga babae. Ganit pa may tumindig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Lumukod siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga kayong lino. Kaya tumuwi siyang nagtataka sa nangyari. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panginoon, marami pong salamat sa panibagong pagkakataon na ipinagkakaloob mo upang kami lumapit, makapanalangin, makapagpulit, mapagsalamat, at matamnan mo ng banal na mensahe mula sa magandang balita sa araw na ito. Lumalapit kami na may kababaang loob at humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Tulungan mo kami na ang iyong banal na Espiritu ay maluklok sa aming puso upang maunawaan namin ang iyong banal na mensahe. Patuloy kang kumilos, banal na Espiritu. Ika'y kinakailangan namin, pinagkakatiwalaan, inaasahan. Patuloy kang kumilos sa bawat isa. Ang iyong bang lingkod ay gamitin mo lamang instrumento, pagkalooban ng iyong karunungan, kababaan ng loob, upang sa ganon, ang banal na mensahe mo ay maitanim sa aming mga puso, maisabuhay at maibahagi sa iba. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So, welcome po sa Word of God, Daily Gospel. At maraming salamat sa Panginoon. Ngayon po ay March 4, 2026. At ang Saturday Gospel po, ang ating pagninilayan bilang pagkaing espiritual. Tulad po lagi na sinasabi ko na sinabi ng Panginoong Hesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. So yung ating pong binasang mabuting balita sa araw na ito ay mula po kay San Lucas. At ito po ay tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. So, itong mga nakaraan pong gospel, mahal na araw, narinig po natin at napagnilayan kung paano nagsakripisyo ang ating Panginoong Hesus. Kung paano siya dinakip, pinaratangan, pinalo, nagpasa ng krus, hanggang pinako sa krus, sa mamatay. Amen. At ngayon po, dumating na yung senaryo na
umagang-umaga pa lang ng linggo, may mga lingkod na babae ang Panginoong Hesus na pumunta sa kanyang libingan. Pero sila'y nagulat sapagkat nakabukas na yung takip ng libingan ng Panginoong Hesus, pero wala yung bangkay. Ang natira lang doon yung kanyang pinambalot sa kanya, no? At sila'y natakot sila, no? Alam mo na saan ba ang Panginoong Hesus, no? At ganoon ang ginawa ng mga lingkod na ito na babae. Sila ang nagbalita sa mga alagad na ang Panginoong Hesus ay nawawala. Hindi nila sinabi na ang Panginoong Hesus ay nabuhay ng muli. So parang itong mga alagad na ito ay nakalimutan nila ang mga sinabi, pinahayag ng Panginoong Hesus na after 3 days mabubuhay siyang muli. Kasi kahit ang mga apostol, di sila naniwala na mabubuhay muli ang Panginoong Hesus. Amen. So, ito po bang mahal na araw na ito ay nakapagnilay po ba tayo? Importante na itong Holy Week nakatanggap tayo ng sakramento ng pangungumpisal. Kasi dapat tayong magkaroon ng kamatayan sa ating mga kasalanan. Kasi yan naman po ang dahilan kung bakit ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo upang tayo bigyan ng buhay. Anong klaseng buhay? Yung buhay na ganap at kasiya-siya. Yung buhay sa kalangitan. Eternal life. Buhay na walang hanggan. Nang dahil sa Panginoong Hesus, tayo maaari nang makalapit sa ating Ama, maaari na tayo makapanalangin, makapag-usap, may ng tawad. Amen. Kasi kung di ginawa ng Panginoong Hesus ang kanyang pagpapako sa krus, walang muling pagkabuhay, kahit anong gawin natin kabutihan, hindi ito magiging acceptable sa ating Diyos. Pero ang mahal na araw na ito, pagninilay ito sa ating mga kasalanan na mamatay na tayo sa ating mga kahinaan. Ito nga yung sinasabi ng banal na kasulatan na buhay pisikal, pero patay spiritual. Nawa itong Holy Week na ito, maging kasama ng ipinako ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. At ang muling mabuhay ang Panginoong Hesus, mabuhay din tayo. Magkaroon ng buhay ang ating pananampalataya. Mahirap naman kasi na pagkatapos ng Holy Week, balik tayo sa dating gawin. Yung mamamatay na naman tayo, magkakaroon na naman tayo ng iba't ibang spiritual na sakit. Magkakaroon naman tayo ng spiritual na pagkabingi, spiritual na pagkabulang, spiritual na ketong, spiritual na magiging paralitiko na naman tayo. Hanggang sa natin napapansin, paunti-unti na mamatay na ang ating pananampalataya, paniniwala, pag-asa sa Diyos. Kaya ang Panginoong Hesus ay talagang tinatapik o kinakatok ang ating puso. Tayo ba'y buhay na? Buhay na ang ating pag-ibig sa Diyos, yung ating faith sa Kanya, na kahit anong mangyayari sa mga darating pang panahon, mga araw, nag-aalab ang ating pananampalataya sa Diyos. Hindi na siya malamig, hindi na siya tahimik, hindi na siya yung nanlalamig. Amen. Sa mundo na ginagalawan natin, na talaga namang maingay at nangangalampag at buhay na buhay ang social media, talagang mabilis itong gamitin ng dyablo para palamigin, patayin ang ating relasyon sa Panginoon. Sana hindi lang tuwing mahal na araw, tayo nagdadasal, nag-aayuno, tumutulong sa kapwa, diba? Hihingi ng tawad. Sana hindi lang Holy Week, dapat araw-araw. Kasi araw-araw naman sa bawat pagising natin, ibiyayaya ng Diyos na tayo nagiging buhay pisikal, nakakakilos sa bawat araw. So, kasabay ng pagkabuhay natin pisikal, mas sabayan natin yun ng pagbuhay ng ating espiritu. Sapagkat ang ating Diyos ay espiritu. So, paano natin mauunawaan ang mga espiritual na ipinapalawanag ng Panginoong Hesus
kung hindi tayo makikipag-connect spirit to spirit sa Diyos. At ang salita ng Diyos ay, pag naririnig natin, hindi siya paghuhusga. Diba? Yan ang naririnig natin sa social media. Kapag halimbawa may nagko-comment about God's Word, sasabihin, naghuhusga ka naman ng kapwa mo, huwag ka manghusga ng kapwa mo. Hindi. Kapag nakakarinig tayo ng Word of God, yan ay pagmamahal, pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi yan paghuhusga. Wala pa tayo sa panahon ng paghuhusga. Tayo ay nabubuhay araw-araw sa habag ng Diyos. Ito tayo nahuhusgahan. Kung ano may mga nangyayaring hindi maganda sa buhay natin, madalas, resulta yun ng mga mali nating pinipili o desisyon sa buhay na hindi natin inaalay sa kalooban ng Diyos. Kaya nawa, i-observe natin ang ating faith. Mas magkakaroon ba tayo ng time kay Lord, makipag-usap? Mas magkakaroon ba tayo ng devotion sa Kanya? Mas magkakaroon ba tayo ng interes? Nabubuhay ba yung ating interes sa pakikinig ng salita ng Diyos? Ilang tuwing araw ng linggo every day. Para yung maintenance natin na nagpapaalala sa atin. Kasi kung lagi na lang tayo babad sa social media, sino ang pupukaw? Sinong bubuhay ng ating mga tawag ng laman, social media? Yung mga pangangailangan natin na hindi gusto ng Diyos, sinong bubuhay niyan? Ang mundo. Kaya dapat, kahit sa sandali lamang, kahit ilang minuto, kahit naman nakahiga ka lang, makinig tayo ng everyday gospel. Kasi yan ay inuutosin ng Panginoon. Pagnilayan natin, pagbulayan natin, araw at gabi ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagpapagaling. Ang salita ng Diyos ay pagkain natin spiritual. Kaya dapat nagkakaroon tayo ng interest dyan. Kasi yan lang ang hindi mananakaw. Yan ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao. Sapagkat mawawala ang lahat dito sa mundo, pero kahit kalit-liit ang salita ng Diyos ay hindi. Ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya lang siguro hindi tayo tinatabla ng salita ng Diyos kasi nga, patay tayo Spiritual, hindi interesado. Walang dating. Amen. Pero kung tutusin, kung si Kristo ay nakakabuhay ng patay, tayo, patay sa kasalanan, dapat upang mabuhay tayo ng Panginoong Jesus. Na itong Holy Week na ito, o anuman yung mga pinagdadaanan natin pagsubok, pinagdaanan din ng Panginoong Jesus. Magpasan din siya ng sariling krus niya, magpapasan din tayo ng sariling krus natin, kasama ang Panginoon. At ang good news, nagtagumpay ang Panginoong Jesus. That Jesus Christ is a victorious God. Kaya magtatagumpay din tayo sa mga laban natin sa buhay. Hanggat nakakapit tayo sa Diyos. Kahit kailan, hindi tayo bibitawan ng Diyos. Nandiyan lang siya. Tayo lang yung bumibitaw. Pero kailangan sa panahon na ito, tumataas at tumataas ang level ng ating pananampalataya, ng ating pag-ibig sa Diyos. Kasi tayo'y nanghihiram lang ng buhay. Tayo'y pinagkakatiwalaan lang ng Diyos. Na sa ating kamatayan, hindi naman natin talaga alam kung kailan, lalo na yung pagbabalik muli ng Panginoong Jesus sa panahon na hindi natin din alam. Darating siya parang magnanakaw. Abutan niya tayo na buhay ang ating pananampalataya sa Kanya. Hindi yung darating ang Panginoong Jesus kung anong-anong mga kasalanan ang ginagawa natin. Patay tayo nun. O kung hindi man natin abutan ang muling pagbabalik ni Kristo, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Wala yun sa edad.
Hindi natin masasabi sa Panginoon na bata pa ako, marami pa akong taon, ay ilalagi sa mundo. Amen? Kaya kailangan binubuhay, nag-flame, nagliliyab ang pag-ibig natin sa Diyos. Sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. No? Sobra-sobra yung pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang Diyos Ama, ibinigay niya ang kanyang anak para sa ating mga makasalanan. Grabe ang pagkabuhay ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. Sana tayo din ganun. Kasi hindi naman tayo malulugi. Oo, totoo naman talaga na mahirap sumunod sa mga utos ng Diyos. Kaya siya mahirap kasi nga marami tayong ayaw i-let go. Ayaw natin i-let go ang ating pride, ang ating ego, ang mga material na bagay na halos ginudiyos na natin. Kaya tuloy hindi tayo makagawa ng mga espiritual na mga na makakalugod sa Diyos. Sana bago dumating yung bukas, no? Easter Sunday, tutulog tayo mamayang gabi, manalangin tayo na mataimtim sa ating Diyos. Na Lord, tulungan mo kami na magpatuloy hanggang sa wakas sa aming buhay na patay na kami sa aming mga kahinaan, sa ating mga kasalanan. Yung bawa, lagi ka nagsisigarilyo, minom ng alak, palaaway, chismosa, matay na tayo sa mga kasalanan na yan. Kasi wala tayong mapapala dyan. Ang dyablo ay natutuwa. Tandaan natin, gustong-gusto ng dyablo na mamatay ang ating pagtitiwala, pag-ibig, pananampalataya sa Diyos. Itong dyablo na ito, talo na ito. Tandaan natin mga kapatid, no? Ang dyablo, talo na siya simula nang mamatay at muling mabuhay ang Panginoong Yesus. Ngayon, very trying hard na lang siya sa atin. Kasi meron na tayong kapangyarihan na mag-no sa kanyang mga temptation, magdadala sa atin sa kasalanan. Kaya lang, minsan tayo pa lumalapit sa kasalanan. Di ba? So, tayo na ang may malaking pananagutan mo sa Diyos. Diligyan na tayo ng kapangyarihan. O ito, gamitin mo tong banal na espiritu na to para pag lumalapit yung mga 7 capital sins, like ano ba yun, yung mga pride, anger, envy, sloth, gluttony, anger, di po ba? Mapapaglalabanan natin. Kasi everyday battle natin, kaya tayo ay namamatay, ang ating pananampalataya, ay yung spiritual battle. At nasaan ang spiritual battle? Nasa isipan natin. Diyan na naglalaban ang mabuti at ang masama. Kaya kung patuloy na magwawagi ang masama, talagang malilibing tayo. Ang ating pananampalataya mamamatay. At saan tayo mapupunta? Sa impyerno. Di ba? Likas tayong makasalanan. Kaya kailangan natin ang iniwan na patnubay ng Panginoong Hesus. At ano yun? Sino yun? Ang banal na espiritu. Sapagkat magkalaban yan yung tawag ng laman sa Espiritu Santo. Tulad ng sinabi ng banal na kasulatan, ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Kaya dapat, ang ginagawa natin, namumunga tayo, ano nga bunga ng banal na Espiritu? The love, the joy, the peace of mind, the kindness, the goodness, the self-control. Pag hindi natin nagagawa yan sa tulong ng Diyos, buhay nga tayo pisikal. Gumagalaw, nagsasalita, kumikilos, pero, patay na pala tayo. Amen. Sana, mapagnilayan natin na, oh Lord, nilikha mo ko, hindi lang sa katawang lupa. Hindi para lang kumain, matulog, magtrabaho, mag-aral. Hindi lang yan ang buhay natin dito sa mundo. Ang higit sa lahat, may mission tayo na dapat gampanan kamukha ng
misyon na ginampanan ng Panginoong Jesus. Maalala nyo, no? Mga nakaraang gospel, yung sa paghuhugas ng paa. Anong sabi ng Panginoong Jesus doon? Tularan nyo ang halimbawang binigay ko. Kaya kung tutularan natin ang karakter, ang buhay ni Kristo, kung ano ang ibinigay ng Ama sa anak, ibibigay din ng anak sa atin bilang mga kapatid niya. Amen. Magkaroon po tayong closing prayer. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin ng mga namatay naming pananampalataya, pag-ibig, komunikasyon sa iyo, Panginoon. Turuan mo kaming mabuhay ito at mag-alab upang ang buhay na walang hanggan ay aming makamtan. Salamat, Panginoon, sa sakripisyong ibinigay mo. Salamat na sa muli mong pagkabuhay ay lalo kaming nagbigyan ng pag-asa at liwanag ang aming daan patungo sa kalangitan. Marami kaming mga kahinaan, pero alam namin, Panginoon, walang imposible sa iyo. Anumang mahirap para sa amin, manalig lamang kami, Panginoon, na mahimula mula sa iyong mga salita. May kasabihan nga, O Lord, na nasa taong gawa, nasa iyo ang awa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, kundi ng loob mo dito sa lupa, para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Marami pong salamat sa Panginoon, sa kanyang banal na mensahe. Nawa na itanim mo sa ating puso na ngayong patapos na ang mahal na araw, sana buhay na muli ang ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Kung ipagkakaloob po ni Lord ang March 5, 2026, Sunday Gospel, muli sama-sama po tayong magnilay sa mabuting balita. To God be the glory.